Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay narito tayo sa Pias Bee Farm. Kasama natin si Sir Lee para ating malaman ang maraming bagay tungkol sa stingless bee. Sir Lee, Yes, sir. pwede bang ikwento mo sa amin ang iyong affiliation pagdating sa beekeeping? Ang Pias Bee Farm po is ang learning site for agriculture. So we are affiliated with the Agricultural Training Institute. And beyond that, collaborators kami or cooperators kami ng UPB program, ng Cavite State University, B program, also with Cordillera Regional Agricultural Sector. Affiliates kami. Malawak pala ang inyong affiliation. Ay Sir Lee, ako ay nagsadya dito sa inyo para malaman bakit ba natin kailangang alagaan ang stingless bee. Okay. Sa stingless bees po, no? So wala man ho akong bias. So I am for all of these. Kasi tulad dito, demo farm ito, meron kang mellifera dito, Apis cerana, stingless bees na iba-ibang species. So lahat naman sila ay importante sa akin through education. But for particular sa stingless bees, bakit natin sila magandang alagaan? Maganda silang alagaan lalo-lalo na kung kayo ay farmer, kasi ang stingless bees ay makakatulong nyo sa inyong mga farming activities. So hindi nyo man nahalata, hindi nyo man naramdaman, pero pinopollinate niya yung mga crops para mas maging marami yung mga honey. Lalo na mga fruit bearing at saka mga gulay yung mga tanim. Gulay na may bunga. So nakakatulong ho sila sa ating farming activities. Now beyond that, kaya maganda natin sila alagaan ay nakakatulong sila sa ating environment through introduced pollination. And then yung mga produkto natin pwede makuha sa kanila na panggamot. Halimbawa po ako ay interesado na mag-alaga ng stingless bees, ay ano po ang aking dapat malaman para ako ay para hindi ako mag-fail sa pag-aalaga, maging successful ako sa pag-aalaga ng stingless bees? Unang-una po, ang pag-aalaga po ng stingless bees ay dapat talaga nag-handle ko kayo ng training para yung kaibahan niya kasi na nakikita natin sa YouTube, sa Facebook. Pag nag-handle ko kayo ng formal training, ladderized yung pag-education. So from the basic up to the advanced level ng kaalaman ay tuturo sa inyo. Yun ang magandang panimula. Mag-aaral muna kayo. Kasi kung halimbawa sisimulan nyo sa Facebook or sa YouTube, patsi-patsi ang ang information. Hindi sila connected lahat. Kaya maganda simulan nyo sa formal training. Marami naman nag-offer ng formal training na yung iba may bayad, yung iba ay libre. Kaya hanap na lang po kayo ng mga kung saan kayo fitted na mag-aaral. So yung pinakamagandang panimula, mag-aral ng maayos sa tamang venue, and then susugan nyo na lamang siya ng mga napapanood natin sa YouTube at sa Facebook. Yung mag-boy holistic ang ating makukuha kapag tayo ay nagkaroon ng formal training. Tama po. Tingnan muna tayo. Ang pagka po sa Pias Bee Farm tayo mag-training ay pwede po bang malaman kung magkano? So ngayon po, dati ho ay normal training namin ay 2.5, ngayon binawasan mo namin kasi wala nang mahal ng gas, 2,000, pinapakain pa rin namin kayo dyan. Tapos ay hindi lang kami regular na nagkakandak kasi may mga responsibilities kami sa ibang probinsya. Pero may pagkakataon at marami nagtatanong, nag-i-schedule. So ang approach po namin sa Pias Bee Farm ngayon, binago namin. Ang ginagawa namin, pinapadala muna namin yung mga training videos para panoorin nila, may purchase yun. Para pagdating ho dito, puro hands-on na lang. Kagaya na ginawa natin kanina, nag-hands-on tayo ng Tama po. Puro demo, tsaka puro hands-on na po. Yun naman po talaga ang kailangan natin, yung mahawakan yung talaga yung Kaya yun po ay kung gusto niyo ng training, open po ang Pias Bee Farm, mag-aantabay lamang po ng mga schedule ng announcement kung kailan. At may experience nyo rin, yung experience namin ngayon, actual kami nag-handle ng bubuyog, nag-split, tapos ay nag-transfer ng mga colonies at ipinakita sa amin yung iba't ibang uri ng mga produkto na galing sa stingless bee. Ay magkano naman po ang puhunan? Halimbawa ay decided na ako ay maging stingless beekeeper. Actually depende ho, ano bang gusto nyo, hobbyist? Gusto nyo sa business kailangan ano muna yung purpose. Purpose nyo. Ano bang purpose nyo? Kung hobbyist lang kayo, as low as 2,500 to 5,000, may dalawang colony na kayo. So pwede kayong magsimula ng gano'n kung hobbyist din lang.
Pero kung gusto nyo may pagkakitaan na kayo in the next year or two, you may start at 25 para pagdating ng second year nyo, may 50 na kayo, maramdaman nyo na yung kita. But for hobbyist, you can invest at least 5,000 para may dalawang colony kayo. So pwedeng magsimula muna ng kaunti, tapos ay saka magpadami. Ang pinakamaganda ko dyan, simulan na maliit muna. Then kung ano napag-aralan nyo sa formal training, you observe to sa bubuyog, you complete one beekeeping cycle, alam nyo yung ugali nila pag tag-init, tag-ulan, babagyo, after bagyo, and then saka huli kayo sumabak ng mas marami. Ano po kaya ang pwede niyong ibigay na advice sa mga gustong maging beekeeper, sa mga magsisimula pa lamang? So sa mga gustong maging beekeeper, unang-una mag-research muna ano bang gusto nyo bubuyog na alagaan, kasi mayroon tayong tatlong klaseng bubuyog. Meron tayong mga exotic, yung mga imported, meron tayong mga native. So kailangan i-define nyo muna kung anong gusto nyo sa sarili ninyo, ano bang goal nyo, saan nyo ilalagay na lugar, then mag-aral. So doon po tayo dapat magsimula bilang beekeeper. Okay. So, meron pa po ba kayong mga additional na advice na pwedeng ibigay? Igalang natin ang bubuyog, no? Igalang natin ang environment, and if you are passionate with what you are doing and what you want to do, then go ahead, keep busy. Okay. Thank you po. Ay halimbawa naman po ay merong interesado na sa inyong mga produkto, paano kayo makokontak, paano makakabili ng inyong services. So you can contact us through PSB Farm Facebook page. Message lang po doon kung may kailangan. Or kung malapit po kayo sa Marikina, you may contact Gary Caverte para sa ibang product services lalo na related po sa honey at saka sa Melifera kay Gary Caverte, Manila. Pag dito sa Pating Batangas, sa PSB Farm po. Thank you very much po. Nice to meet you po at salamat din po sa experience na actual na nakapag-handle ng mga bubuyog sa araw na ito. Salamat Maraming po kay salamat po. Mang Sammy Luces. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you next episode po ng ating video. Magandang hapon sa inyong lahat.